Minida Balita ngayon tanghali. China, sinisi ang Pilipinas sa nangyaring pambubomba ng water cannon sa may West Philippine Sea noong weekend. Atin ito coalition muling babalik sa West Philippine Sea para maghatid ng mga regalo sa mga frontliner at mangingisda. Mga empleyado ng gobyerno sa executive branch makakatanggap ng Service Recognition Incentive. Pagbibigay ng gratuity pay para sa contract of service, job order government employees iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isa sa mga suspect na bumaril sa mag-live-in partner habang nasa loob ng isang bus sa Nueva Ecija, arestado na. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, December 12, 2023. At una sa mga balita ngayon tanghali. Tutulak patungong Japan sa Biyernes si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang dumalo sa 50th anniversary ng ASEAN-Japan relations. Ilang mahalagang issue ang inaasahang matatalakay sa pulong ng ASEAN member states at ng Japan, kabilang ang usapin sa West Philippine Sea. Narito ang report ni Nel Mariboho. They will discuss South China Sea, East China Sea, Myanmar, North Korea, and other international developments that have a bearing on ASEAN. Mahalagang usapin sa riyon, kabilang na ang tensyon sa West Philippine Sea ang pangunahing tatalakayin sa ASEAN-Japan Summit. Ayon kay DFA Office of ASEAN Affairs Assistant Secretary Daniel Espiritu, posibleng mapag-usapan sa pulong ang panibagong water cannon incident ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Probably in general, because definitely they will be talking about international developments and regional developments, and among them are developments in the South China Sea and East China Sea. But it will be discussed within the ASEAN context. We don't have details on that yet. Sesentro rin ang pulong sa usapang pang-ekonomiya o kalakalan ng ASEAN at Japan. Ilang business meetings rin ang dadaluhan ng Pangulo sa sideline ng International Forum. Ayon sa DFA, ito ay pagpapatuloy sa nasimulang pag-uusap na ukol sa pamumuhunan ng Japanese business leaders noong Pebrero. This is important because I remember during our last briefing, one of the questions posed here was what happened to the pledges before, right? So this will be an opportunity for us to see what the progress are. Isinasapinal rin ang pulong sa pagitan ni Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Hindi rin tiyak kung matatalakay dito ang tinatawag na Reciprocal Access Agreement o RAA sa pagitan ng Pilipinas at Japan. I cannot confirm this, but it could be a matter of bilateral discussion between the Philippines and Japan. Ang planong RAA ay magpapalakas sa military cooperation ng dalawang bansa at maglalatag ng panuntunan ukol sa joint exercises ng Pilipinas at Japan. Nel Mariboho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Patuloy na magsasagawa ng awareness campaign at civilian caravan ang Atin Ito Coalition sa mga ginagawang pambubuli ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea. May plano na rin silang ilunsad ang pangalawang civilian-led supply mission sa susunod na taon. Narito ang report ni Ryan Lacanale. Paiigtingin pa ng Atin Ito Coalition ang kanilang kampanya upang itaas ang kamalayan ng mas maraming Pilipino pagdating sa West Philippine Sea. Ito ang tiniyak ng Atin Ito Coalition matapos ang kanilang unang misyon sa Lawak Island kahapon. So we're hoping to really look at various strategies na we can involve more Filipinos, anumang mga sektor niyan, artist man, business sector, kabataan, fisher folk. So abangan natin yung mga susunod na activities that hopefully will get more fellow Filipinos on board. Bigo man ang grupo na tuluyang mapuntahan ang Lawak Island at madaanan ang Ayungin Shoal.
para personal na ipamigay ang mga regalo na kanilang naipon at ipakita ang kanilang suporta sa mga mangingisda at tropa ng pamahalaan na nagbabantay sa mga bahura ng Pilipinas. Naging matagumpay pa rin ito dahil nakarating sa Lawak Island kahapon ng umaga ang regalo at mga supply. So nakita naman natin talagang we're trying to raise awareness din sa ginagawa ng China and get the support of more Filipinos through creative means tsaka yung mga mapayapang paraan ng kampanya. Ayon kay David, umpisa lamang ang kanilang ginawang civilian caravan noong linggo at asahan na ang kanilang mga gagawing awareness program sa pagpasok ng 2024. Paplanuhin din nila ng mabuti ang kanilang susunod na misyon para mas maisagawa ito ng maayos. Baka ano na yung vessel na gagamitin natin next time, baka maganda rin yung medyo pwedeng mag-stealth mode o kaya medyo yung fishing vessel na sanay din dito sa area na ito. And that's something that we're considering. Basta ang mahalaga sa atin, this is an inaugural civilian supply mission. Tuloy-tuloy tayo kasi anumang mangyari, hindi tayo magpapatinag sa China. Balak ng grupo na sa unang bahagi ng susunod na taon ay agad susundan ang ginawang civilian caravan kahapon. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi man natuloy ang mother boat ng Atin Ito Coalition sa West Philippine Sea, bunsod ng banta dahil sa presensya ng Chinese Coast Guard. Nagpahayag ang mga ito na handa pa rin silang tuparin ang kanilang misyon na makapaghatid ng regalo sa mga frontliner at mangingisda sa may West Philippine Sea. Mula sa Puerto Princesa City sa Palawan, makibalita tayo kay Andy Pagayona live. Andy, kailan nakatakdang bumalik ang grupo ng Atin Ito Coalition sa West Philippine Sea? Ella, magandang tanghali. Sa ngayon ay pinag-uusapan pa nila kung kailan sila babalik sa West Philippine Sea. Pero sinasabi ng Atin Ito Coalition na babalik sila ng mas marami sa WPS. Sa isinagawang briefing kahapon ng Atin Ito Coalition, ipinaliwanag ng organizer ng Atin Ito Coalition kung bakit hindi natuloy ang pagtungo sana ng grupo sa WPS. Sinabi nito na nagdesisyon ang kapitan ng barko na kanilang sinasakyan na huwag nang ituloy ang paglalayag dahil sa panganib na ginagawa ng China. Kahapon ay mayroon na tayong namataan visually na isang malaking Chinese warship destroyer na dinaanan tayo, no? So talagang sinalubong tayo. And right after that, meron pang several other Chinese vessels na nagpakita. Merong Chinese Coast Guard na umaasta na tayo ay eco-collision course. And yun na nga yung isang naging dahilan kung bakit our captain, the captain of the Kapitan Felix Oca, erring on the side of caution ay nag-decide na bumalik. Bumalik ang grupo sa El Nido, Palawan kahapon na sinusundan naman ng BRP Melchor Aquino ng Philippine Coast Guard para masigurong magiging maayos ang pag-uwi ng mga ito. Pero ayon sa kanila ay may tuturing pa rin tagumpay ang kanilang misyon dahil naihatid pa rin ang mga regalo sa Lawak Island sa pamamagitan ng isa pang bangka na nagdala ng supplies at goods para sa mga fisherfolk at frontliners. Muli ring iginiit ng grupo na muli silang babalik sa WPS at itutuloy nila ang kanilang misyon sa West Philippine Sea. Yan muna ang ating balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Andy Pagayona. Naniniwala ang China na kasalanan ng Pilipinas ang nangyaring pambobomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard sa resupply mission sa may West Philippine Sea noong weekend. Para sa China, ang Pilipinas ang siyang nag-uudyok para lalo pang lumala ang tensyon sa may South China Sea. Giit ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, ang Pilipinas anya ang sumira sa pangako at tumangging alisin ang BRP Sierra Madre na nakaistasyon sa Ayungin Shoal. Makailang ulit na umano silang gumawa ng mga hakbang upang madaan sa maayos na usapan ang issue ng pinagtatalunang teritoryo, kaya't nasa Pilipinas na anila ang bola
kaugnay sa usapin. Noong linggo, binomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal na sakop ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. Tinutulan ni Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian, ang presensya ng mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa kanyang pagharap sa Department of Foreign Affairs, iginiit nito na sila umano ang may indisputable sovereignty sa lugar. Si Ambassador Wang ay ipinatawag ng DFA bunsod ng water cannon incidents sa mga barko ng Pilipinas na magsasagawa ng humanitarian at resupply missions noong weekend. Ipinahayag ni House Speaker Martin Romualdez na isusulong ng Kongreso ang pagkakaroon ng charter change. Ito ay upang mapaunlad ang ekonomiya ng bansa. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licoz. Desidido ang House of Representatives na makapagpasa ng mga batas na iba yung makapagpapalago ng ekonomiya ayon kay House Speaker Martin Romualdez. Kabilang na dito ang pagkakaroon ng amyenda sa saligang batas. Ginawa nito ang pahayag sa isinagawang Philippine Economic Briefing sa Iloilo araw ng Lunes, December 11, 2023. We would like to pursue amending the Constitution and having the substantive portions of these amendments or even revisions through a constituent assembly, the third mode. So I'd like to share that with you, and we want to do this because we really want to address the economy. We want to lift the restrictive provisions in our Constitution vis-a-vis the economy. Nabanggit din ng leader ng Kamara ang mga paraan upang amyendahan ang konstitusyon. Kabilang na dito ang Constituent Assembly o CONAS. Dito ang House of Representatives at Senate ang bubuo ng konstitusyon at pagbobotohan ng mga miyembro ng Kongreso. Sa Constitutional Convention o CONCON naman, maghahalal ang publiko ng mga kinatawan ng iba't ibang lugar at sektor na babalangkas ng konstitusyon. Samantalang sa People's Initiative, maaari ang panukalang amendment sa pamamagitan ng petisyon nang hindi bababa sa 12% ng kabuuang bilang ng registered voters. We will highly recommend that we embark on a People's Initiative to cure this impasse, so to speak, on how we vote. And I hope that we can undertake this as soon as possible so we could have some clarity on the procedures. So we would like to amend the Constitution vis-a-vis how we procedurally amend the same. And that's either we vote jointly or separately. We'd like to have that resolved by and through a People's Initiative. Ayon kay Speaker Romualdez, nais nilang matanggal ang restrictive provisions sa saligang batas kaugnay ng ekonomiya. Ito anya ang pagtutuunan ng Kongreso sa mga susunod na buwan. Buwan ng Marso ngayong taon ang ipasa ng Kamara ang isang panukalang naglalayong amyendahan ang 1987 Constitution sa pamamagitan ng isang Constitutional Convention. May kaparehong panukala sa Senado na nakaabot pa lamang sa committee level. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aprobado na ng Bicameral Conference Committee ang panukalang pambansang pondo ng pamahalaan para sa susunod na taon. Ayon sa ilang mambabatas, gaya na napag-usapan, hindi na ibinalik ang tinapyas na Confidential at Intelligence Funds o CIF ng ilang ahensya ng gobyerno. Ang detalye sa report ni Harleen Delgado. Wala ng confidential at intelligence funds o CIF ang mga tinanggalang civilian agencies sa pinalabersyon ng 5.768 trillion peso 2024 national budget na inaprubahan ng House at Senate contingents ng Bicameral Conference Committee. Hindi talaga ito naibalik at sa halip, inilipat na sa mga security agency. Wala na rin ang panukalang 300 million pesos na secret funds para sa Department of Information and Communications Technology o DICT at inilagay na lang sa cybersecurity efforts nito. Nanatili sa 9.5 billion pesos ang kabuoang halaga ng CIF sa ilalim ng 2024 national budget kung saan kasama ang hindi ginalaw na 4.5 billion pesos na CIF ng Office of the President. Hindi kasi nilipat yung iba sa CIF ng NICA, NSC. So hindi mo masabing wala talaga pero nalipat sa mga security agencies from civilian agencies.
Hindi rin nagalaw ang special provision na ipinanukala ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na magbabawal sa paggamit ng contingent fund para ipandagdag sa confidential at intelligence funds. Ngunit may exemption o kondisyon naman ito. Something like unless certified, urgently certified by the President. May condition na mahigpit naman din kasi mayroong extreme necessity. Ayon kay House Committee on Appropriations Chairperson Zaldico, dinoble ang pondo para sa National Irrigation Administration na aabot sa 40 to 60 billion pesos. Nagdagdag din ng 25 billion pesos para sa iba't ibang industriya gaya sa egg at dairy industries alinsunod umano sa hiling ni Agriculture Secretary Francisco Laurel na bigyang prioridad. 10 bilyong piso rin ang inilagak bilang subsidiya sa libreng pabahay, habang nilagakan din ng pondo ang AKAP o Ayuda sa Kapos sa Kita program na magbibigay ayuda para sa mga manggagawa na kumikita ng 23,000 pesos pababa. May dinagdag din na pondo para sa specialty hospitals at state universities and colleges sa bansa. Sa ilalim din ng pinalabersyon, dinagdagan ng 2 billion pesos ang pondo para sa Philippine Coast Guard, habang aabot sa 8 to 10 billion pesos ang dagdag na pondo para sa Department of National Defense. Ayon kay Senator Hontiveros, pangunahing dahilan nito ay dahil sa tumataas na tensyon sa West Philippine Sea. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kaugnay na balita, niratipikahan na kagabi ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang 5.768 trillion pesos na national budget para sa susunod na taon. Sa Senado, tanging si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III lamang ang bumoto laban sa ratipikasyon ng 2024 General Appropriations Bill. Naaprubahan na rin sa plenaryo ng Kamara ang pambansang pondo sa pamamagitan ng simple voice vote. Pirma na lang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kinakailangan upang ganap itong maisabatas. Kumpiyansa si Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman na aaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang niratipikahang 5.768 trillion peso proposed national budget para sa taong 2024. Sa isang pahayag, sinabi ng kalihim na ang mabilis na pagratipika ng Kongreso sa panukalang budget ay patunay lamang ng masidhing suporta ng mga mambabatas para tiyaking maisa sa batas ang national budget sa takdang panahon. Inaasaang aaprubahan ng Pangulo ang pagsasabatas ng 2024 proposed national budget bago matapos ang 2023 upang maiwasan ang pagkakaroon ng re-enacted budget sa susunod na taon. Good news po para sa mga kawani ng gobyerno. Makatatanggap ng one-time service recognition ang mga empleyado ng pamahalaan na nasa Executive Department. Sa ilalim ng Administrative Order No. 12, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay ng one-time service recognition na hindi bababa sa 20,000 pesos. Ang nasabing incentive ay bilang reward sa mahalagang kontribusyon ng mga empleyado ng gobyerno sa mga programa ng pamahalaan. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay ng gratuity pay sa lahat ng empleyado ng gobyerno na nasa ilalim ng Contract of Service o COS at Job Order o JO. Sa ilalim ng Administrative Order No. 13, bibigyan ang COS at JO workers na nagsilbi na ng 4 na buwan ng one-time 5,000 pesos. Samantalang ang mga nagserbisyo ng mababa sa 4 na buwan ay bibigyan rin ng one-time benefits, ngunit ito ay pro-rata basis. Ang lahat ng COS at JO workers ng national government agencies, state universities and colleges, government-owned and controlled corporations at local water districts ay sakop ng kautusan na ito. Epektibo ang pagbibigay ng gratuity pay simula December 15. Roundup Balita. Naghahanda na ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP hinggil sa gagawing investigasyon kaugnay sa bumagsak na Piper plane sa Isabela. Ayon sa CAAP, sa ngayon ay nasa proseso na sila ng pag-retrieve sa 3 mahalagang ebidensya na magagamit upang matukoy ang sanhi ng pagbagsak ng eroplano.
Kabilang na rito ang emergency locator transmitter, engine at propeller. Nauna nang na-recover ng mga rescuer ang katawan ng nasawing piloto at pasahero ng bumagsak na Piper plane. Inabisuhan na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga motorista at commuters na asahan na ang lalo pang pagbigat ng trapiko habang papalapit ang holiday rush. Ayon kay MMDA Acting Chairman Romando Artes, bumagal sa 16 kilometers per hour ang average speed sa may southbound lane ng EDSA mula sa dating 17 kilometers per hour. Habang nasa 19 kilometers per hour naman ang northbound lane. Ayon pa sa MMDA, asahan na ang mas matinding traffic ngayon darating na Biyernes, kung saan matataon ang Payday Friday and December 15 at last-minute shopping naman pagsapit ng December 22. Sa ngayon ay nagpatupad na ng no late, no absent policy ang MMDA sa lahat ng kanilang traffic law enforcers upang makatulong sa pagsasaayos ng trapiko sa Metro Manila. Inianunsyo na ng Office of the Bar Chairperson ang petsa kung kailan isasagawa ang 2024 bar examinations. Base sa Bar Bulletin No. 1 na inilabas ng Office of the Bar Chairperson, nakatakda ang 2024 bar exams sa darating na September 8, 11 at 15 sa susunod na taon. Kasama rin sa advisory ang 6 na core subject na sakop ng pagsusulit, kabilang na ang political and public international law, commercial and taxation laws, civil law, labor law and social legislation, criminal law, remedial law. Gayun din ang legal and judicial ethics with practical exercises. Nasa 30 bilyong piso ang dagdag na pondo ng National Irrigation Administration para sa taon 2024. Ayon kay NIA Administrator Eddie Guillen, malaking bahagi nito ay gagamitin bilang Quick Response Fund. Kailangan niya ito para sa pagkukumpuni ng mga sirang irigasyon lalo na kapag nagkakaroon ng mga paglindol o bagyo sa bansa. Ako man po ay nagtataka, walang Quick Response Fund na niya eh. So, kapag nasira, talagang pupuntahan mo siya sa regular fund natin. Ayon kay Guillen, dahil sa dagdag na pondo ay makakapagpatubig sila ng dagdag na 30,000 ektarya ng sakahan. Sa kabuuan ay nasa 1.2 million hectares na ang mga sakahan sa bansa na may maayos na patubig. Aprobado na sa plenaryo ng Kamara ang resolusyong humihikayat sa National Telecommunications Commission o NTC na suspindihin ang operasyon ng Suarezag Media Corporation na nag-ooperate sa ilalim ng business name na SMNI o Sunshine Media Network International. Pag-aaralan naman ito ng NTC. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Tiniyak ng National Telecommunications Commission o NTC na pag-aaralan nitong mabuti ang House Resolution No. 1499 na humihikayat sa komisyong suspindihin ang operasyon ng Suarezag Media Corporation na mas kilala sa tawag na Sunshine Media Network International o SMNI. Gabi ng Lunes, December 11, aprobado na sa plenaryo ng Kamara ang resolusyon. Sa pagdinig naman ng House Committee on Legislative Franchises, humaba pa ang listahan ng mga umunoy paglabag ng istasyon, hindi lamang sa prangkisa nito, kundi maging sa saligang batas at iba pang regulasyon. Gaya ng umano'y tahasang pagpapakalat umano ng maling impormasyon, paglilipat ng kontrol ng korporasyon ng walang approval ng Kongreso, pagpalyang sumunod sa 30% distribution ng ownership sa publiko at iba pa. That's why we are urging NTC to suspend muna habang nakikita natin na niloloko-loko tayo dito. It's summary lang para pakita po natin sa taong bayan ang mga violations that we have seen so far. Not just their franchise on Section 4, Section 10, Section 11, mukhang ngayon pati Section 12. Pati ang highest law of the land, ang Constitution natin, 2 articles. Article 12 and Article 16. We will be evaluating very carefully the resolutions and whatever that this committee
may come up with too, and we take into account also the existing mandate that we have and the corresponding jurisprudence. Kasalukuyan ding nakahain sa NTC ang isang administrative case laban sa SMNI dahil sa issue ng red tagging at maling paggamit ng platform. Dati nang sinabi ng legal counsel ng SMNI na si Attorney Mark Tolentino na walang nilabag ang SMNI sa panuntunan ng prangkisa nito. Samantala, nakabinbin pa sa House panel ang hiling ng SMNI host na si Jeffrey K. Eric Celis na ikonsidera ang contempt order nito at mailabas siya sa detention. Sa sulat nito para kay House Committee on Legislative Franchises, Parañaque Representative Gustavo Tambunting, binanggit nito ang lumalalang kalagayan ng kalusugan ng kanyang ina na nag-aalala sa kanyang kasalukuyang detensyon. Subalit kasabay naman nito naghain ng petisyon ng kampo ni Celis at co-SMNI anchor na si Lorraine Badoy sa Korte Suprema upang questionin ang kanilang house detention. Inihayag ni Congressman Tambunting na sinabi na sa kanya ni Celis ang pangalan ng source nito sa Senado sa foreign travel expenses ni Speaker Martin Romualdez. Ipinahayag nitong lalaki ang source, kawani ng Senado, subalit hindi staff ng senador. Ayon naman sa mambabatas, kinakailangan pang i-validate ang impormasyong ito. Ang issue tatalakayin ni Representative Tambunting sa House Committee on Legislative Franchises, kay Speaker Romualdez at maging kay Senate President Juan Miguel Mig Zubiri. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nais ng isang mambabatas na mabantayan ang paglabas ng bansa ng religious group leader na si Apollo Kibuloy. Ayon kay Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros, susulat siya sa Department of Justice o DOJ para maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILOB laban sa religious leader. Kahapon, formal na nanawagan si Senator Hontiveros sa Senado na maimbestigahan ang umunoy pang-aabuso ni Kibuloy sa mga dating miyembro ng kanilang grupo gaya ng rape, sexual abuse at child abuse. Kanina, ilang testimonya rin ng mga dating miyembro ang ipiniresinta ng mambabatas. Ang komite ni Senator Hontiveros na Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang naatasang mag-imbestiga sa issue. Patuloy ang pagpapauwi ng pamahalaan sa mga manggagaawang Pilipino na apektado ng giyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Pero ang ilan sa mga nakauwing OFW, plano pa rin bumalik ng Israel kapag humupa na ang tensyon. Ang detalye sa report ni JP Nunez. Habang patuloy pa rin ang gulo sa Israel dahil sa pag-atake ng Hamas militant group, patuloy namang nadadagdagan ang mga overseas Filipino workers na nagdedesisyon ng bumalik sa Pilipinas. Ayon kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak, sa December 13, araw ng Miyerkules ay uuwi na ang ika-12 batch ng mga repatriated OFWs. Binubuo sila ng 12 mga OFWs na mga caregiver at hotel workers. Samantala, pasado alas 3 ng hapon kahapon, nakauwi na sa bansa ang ika-11 batch ng mga repatriated OFWs mula sa Israel. 25 sa kanila ay mga caregiver habang 2 naman ang hotel workers. Mangiyak-ngiyak na ikinuwento ni na Aida Santiago at Ronnie Basco ang kanilang naging karanasan bunsod ng nasaksihang pambobomba ng mga militanteng grupo. Yung naranasan po namin sa Israel na nangyari po sa gera, hindi naman po ganun kalala yung sa place po namin, pero nandun pa rin po yung takot kaya nag-decide po na umuwi. Sa 18 taong nilagay ko po sa Israel, etong gerang to ang pinaka-worst na naranasan ko. Yung mga nauna po, 1 week, 10 days, humihinto na po. Pero ito po, tuloy-tuloy po yung gera, bomba, sirena. Sa ngayon, umabot na sa 362 ang mga repatriated OFWs mula sa Israel.
Ayon sa DMW, nagpaabot na sila ng pinansyal na tulong sa mga OFW na bumalik sa bansa upang magkaroon ng kabuhayan. Ayon naman sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, kabilang sa kanilang naitulong sa mga repatriated OFWs ang pamasahe sa eroplano, hotel accommodations at ang gasto sa pag-uwi sa kanilang mga probinsya. We are still here to provide all the necessary assistance, financial assistance packages and livelihood is also there. Bagamat nakauwi na sa Pilipinas, ayon sa dalawang OFW, kung magiging maayos ang sitwasyon sa Israel, ay nakahanda pa rin silang bumalik doon para magtrabaho. Para sa akin po, opo, gusto ko pa rin po bumalik ng Israel kasi maganda naman po yung pakikitungo sa amin ng mga tao doon. Tapos, kung hindi man po titigil, may balak pa rin po na mag-abroad ulit. Kung sa tatanungin niyo na willing ako na pumunta ulit, opo, maganda pong magtrabaho sa Israel. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dinidinig ngayon ang Commission on Elections o COMELEC and Bank ang aplikasyon ng ilang grupo na maging party list. At para sa karagdagang detalye, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ilang party list applicants yan at gaano katagal bago madesisyonan ang kanilang aplikasyon? Magandang tanghali, Ella. Nasa 7 party list application ang dinidinig ngayon ng Commission on Elections o COMELEC and Bank. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, kadalasan sa mga nakaraang panahon o Ella, umaabot ng buwan bago sila makapagdesisyon. Subalit sa ngayon ay 2 linggo lang anya ay magkakaroon na ng resolusyon. Madali lang ngayon dahil yung unbank na kaagad ang dumidinig doon sa kanilang aplikasyon, hindi gaya dati na dumadaan pa ito sa division. Naging mahigpit din ngayon ang COMELEC tulad na lamang sa deadline na hanggang December 29, 2023 lamang ang kanilang application. Nais ng komisyon na matiyak na talagang lehitimo ang intensyon ng mga grupo para sa kinakatawan nilang marginalized sector. Hindi kami basta-basta tatanggap ng kung sino lang na party list. Kinakailangan naman ito ay nakabase, lalo ng pag-accredit, sa mismong intensyon ng ating saligang batas. This is really for the marginalized and the underrepresented sector. Ella, nagsimula kaninang alas 10 ng umaga ang hearing ng COMELEC sa mga aplikasyon ng 7 grupo. Kabilang dito ang TUPAD na nakabase dito sa National Capital Region, SSS, GSIS, Pensionado, Nanay, Bida, Katagumpay at iba pa. Kapag sila ay naaprobahan, Ella, ay naasahan natin na makakasama sila sa 2025 midterm elections. Yun ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Dismayado ang ilang mambabatas na kabilang sa House Committee on Transportation nang malamang humihingi ng dagdag na 2 hanggang 3 buwan ang Motorcycle Taxi Technical Working Group. Ito ay upang maisumite ang ulat at findings kaugnay ng ginagawang pag-aaral sa Motorcycle Taxi Service Pilot Program. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Coz live. Rosalie, anong ulat ba ang hinihintay ng House Committee on Transportation kaugnay ng Motorcycle Taxi Pilot Program? Aga naghihintay ang House Committee on Transportation sa resulta ng ginagawang pag-aaral kaugnay ng Motorcycle Taxi Service Pilot Program. Subalit inihayag ni Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza sa pagdinig ng komite na humihiling ng karagdagang 60 hanggang 70 araw ang University of the Philippines National Center for Transportation Studies. Request ng Motorcycle Taxi Technical Working Group ang institusyon na tumulong sa pagsusuri sa datos na kanilang nakalap kaugnay na ng pilot program implementation ng motorcycle taxi. Subalit question ito ni One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez. Ayon kay Assistant Secretary Mendoza, ipapasa nila ang ulat ng February 2024. Bukod dito, binanggit din sa pagdinig ang 7 bagong players na nais makilahok sa motorcycle taxi pilot run. Gayunman, tinanong ng mga mambabatas kung makatutulong pa ba ito
sa ginagawang pag-aaral ng TWG kaugnay ng programa. 4 na taon na kasing isinasagawa ang motorcycle taxi pilot study na may 3 pairs, ang Angkas, Movies at Joyride sa Metro Manila, Metro Cebu at Metro Cagayan de Oro. At sa kasalukuyan, 45,000 motorcycle taxis ang cap sa pilot program. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Isang motorcycle rider ang sinaklolohan ng UNTV News and Rescue Team sa Butuan City matapos itong sumalpok sa isang tricycle. Narito ang report ni Juvie Saplad. Duguan at nakahandusay na sa kalye ang isang motorcycle rider matapos itong sumalpok sa isang tricycle sa barangay Sumilihon, Butuan City. Walang malay ang driver ng motorsiklo nang lapitan ito ng isang rescuer upang suriin ang kalagayan nito. Makalipas ang ilang sandali ay nagkamalay na ang driver at habang sinusuri ng grupo ang biktima ay nagwawala naman ito kaya't hirap ang mga rescuer sa pag-assist sa kanya. Kinilala ang driver ng motorsiklo na si Ricky Ortega, 35 years old. Ayon sa asawa nito, umalis ito ng bahay kahit na pinigilan na nila ito. Nagtamo si Ortega ng pamamaga sa 2 talukap ng mata na kaagad namang nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team. Madalas din ang pagsusuka ng dugo ni Ortega kaya't agad itong isinugod sa Butuan Medical Center upang masuri ng doktor ang kanyang kalagayan at malapatan ng kaukulang atensyong medikal. Wala namang natamong injury ang 3 sakay ng motorsiklo, kabilang ang isang sanggol na nabangga ni Ortega. Juvie Saplad, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hiniling kahapon ng mga estudyante ng Mindanao State University, Marawi City na ipagkatiwala na sa mga pulis at sundalo ang seguridad sa universidad. Kasunod ito na nangyaring pagsabog noong 1 linggo na ikinamatay ng 4 na individual. Anila, nais nilang makatiyak na magiging ligtas sila sa muling pagpasok. Para sa kabuuan ng detalye, may report si Weng Fernandez live. Weng, mayroon na bang tugon ang pamunuan ng MSU kaugnay sa hiling ng mga mag-aaral? Yes, Ella, magandang tanghali. Ayon sa isang opisyal ng Marawi State University, wala pang opisyal na napagkasunduan kung gawing long-term ang security force ng Armed Forces of the Philippines at PNP sa MSU campus. Ayon kay Attorney Rashid Pandi, ang President Management Staff ng Marawi State University, pag-uusapan pa ng pamunuan ng universidad sa hinaharap ang hiling ng mga estudyante patungkol sa seguridad ng university. Sa ngayon, wala pa umanong konsensus kung gagawing permanente ang presensya ng mga sundalo sa loob ng campus. Ela, matapos ang isinagawang kilos protesta ng nasa 200 mag-aaral ng MSU, kahapon nais ng mga ito na magkaroon ng konkreto at long security forces sa universidad. Bukod pa dito ang mahigpit na pagpapatupad ng paglabas-pasok ng mga tao sa loob ng universidad upang matiyak ang kaligtasan at huwag nang maulit pa ang nasabing pagpapasabog. That has not been discussed yet. I think it will be discussed in the coming days. But for now, the augmentation of the AFP and PNP is understood to be temporary for as long as the need arises. It's really need-based until if the situation on the ground calls for their presence as advised or recommended by the AFP and the PNP, then they will stay on the ground. Ella, ayon pa kay Attorney Pandi, kung kinakailangan ay maaari anyang manatili sa campus ang mga augmentation forces ng AFP at PNP, subalit pwede rin anyang umalis na kung sakaling ma-stabilize na ang sitwasyon. Ito'y nakadepende at ipapaubaya sa mga kinaukulan.
We defer to the judgment of the AFP and the PNP on this matter, since this falls within their expertise and the area of responsibility. Ella, nauna nang sinabi ng PNP Pro-Bar na kinukonsidera nila ang long-term security plan ng universidad. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Weng Fernandez. Ipiniresinta na ng Philippine National Police ang isa sa mga gunman na sinasabing bumaril sa mag-live-in partner sa loob ng isang bus sa Nueva Ecija. Base sa salaysay ng gunman, napag-utusan lamang umano siya ng anak ng biktima. Mula sa Pampanga, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, nakasuhan na ba itong gunman at ano na ang susunod na mga hakbang na gagawin ng pulisya? Yes, Ella, tama ka. Kahapon ay nakasuhan nga itong isa sa mga suspect na naaresto na gunman at patuloy nga itong gagawing investigasyon at pinaghahanap pa yung isa pa sa suspect na umano'y bumaril doon sa dalawang biktima sa binaril sa bus sa Nueva Ecija. Naharap ngayon sa kasong 2 counts of murder si Alan De Los Santos, ang isa sa mga suspect na umano'y sangkot sa pamamaril kay Gloria Atelano at ka-live-in partner nito na si Arman Bautista. Matatandaan, nitong November 15, nag-viral ang video sa pamamaril sa mag-live-in partner matapos na malapitang pagbabarilin ng dalawang suspect sa loob ng Victory Liner bus sa kabundukan ng barangay Minuli, Maharlika Highway sa Karanglan, Nueva Ecija. Naaresto si alias Alan sa Dilasag, Aurora noong November 20 dahil sa warrant of arrest sa previous case nito na statutory rape at sexual assault. At nang mahuli, doon nito inamin na sangkot siya sa gun for hire kay Gloria at Arman noong November 15. Ayon sa suspect, napag-utusan lang sila umano ng anak ni Gloria na si Charlito Atelano Jr. alias Tisoy na patayin ang kanyang ina. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, sinampahan ni Gloria ng kasong carnapping at robbery ang anak nito at live-in partner na si Ramina Lagartiha. Dagdag pa ng PNP, September pa ito pinagpaplanuhan pero nito lang November na tsempuhan. Yung motibo na tinignan natin initially doon sa investigation ay yung filing ng robbery at saka carnapping case ng victim na babae doon sa sarili niyang anak. At tapos yung mga other circumstances na sinabi ng mga kapatid ng biktima at saka yung lumabas na rin sa video na nagsasabi yung nanay na tinatanggalan ng karapatan yung sarili niyang anak doon sa mga properties niya. Samantala, 60,000 sana ang dapat ibayad sa bawat isang tao pero 20,000 lang umano ang naibigay sa mga suspect. Sa ngayon, pinaghahanap pa ang isa pang suspect na kasama ni Alan na si alias Umpak. At yan mo latest live mula dito sa Pampanga. Balik sa iyo. Ella? Nestor, kung itinuturo ng gunman yung anak ng biktima, nasaan ngayon yung anak? Sa ngayon ay pinaghahanap na nga ito ng mga otoridad itong mismong anak na suspect na si Tisoy at yung ka-live-in partner. Pero patuloy nga itong gagawin na investigasyon at nag-aantay na lang tayo ng pagbibigay ng warrant of arrest hinggil doon sa mga suspect na tinuturo ng mismong salarin sa pagpatay doon sa dalawang mag-live-in partner. Alright, maraming salamat, Nestor Torres. Umapila ang United Nations ng nasa 46 billion US dollars o 2.5 trillion pesos na halaga ng pondo para sa 2024 upang tulungan ang milyon-milyong taong naapektuhan ng humanitarian crisis sa buong mundo. Kabilang na ang mga apektadong sibilyan sa occupied Palestinian territories, Sudan at Ukraine. Sa Global Humanitarian Overview para sa 2024, ipinahayag ng UN Office for the Coordination of Humanitarian assistance sa susunod na taon. Resulta ito ng nagpapatuloy na gera, climate emergencies at krisis sa ekonomiya.
25% ng freshwater fish sa buong mundo ang nanganganib na maubos batay sa pagtaya ng International Union for Conservation of Nature o IUCN. Sa gitna ito ng tumitinding epekto ng climate change sa wildlife ng mundo. Inilathala ng International Union and Assessment kasubay ng isinasagawang pagpupulong ng global representatives sa United Arab Emirates o UAE para sa COP28 Climate Change Summit. Batay sa IUCN, ang pabago-bagong antas ng tubig at panahon na ilan sa resulta ng climate change ang nakaapekto sa freshwater species. Nagbabalik bilang Prime Minister ng Poland ang isang leader ng centrist party na si Donald Tusk pagkatapos ng halos isang dekada. Kasunod ito ng botohan sa Polish Parliament. Araw ng Miyerkules, December 13, nakatakda itong manumpa sa Presidential Palace. Nangangahulugan naman ito ng pagtatapos ng 8 taong pamamayani ng right-wing nationalist law at justice o PIS party na paulit-ulit na nakabangga ng EU authorities. Dating EU leader si Tusk na nagsilbi bilang European Council President mula 2014 hanggang 2019. 2007 hanggang 2014 naman nang maging Prime Minister din ito ng Poland. Muling ginawara ng pagkilala ng Anak TV Foundation ang ilang mga programa ng UNTV dahil sa pagkakaroon nito ng mga palabas na may temang angkop at makabuluhan para sa mga kabataan. Kasama rin sa binigyang pagkilala ang ilang personalidad dahil sa pagiging mabuting ehemplo ng mga ito sa mga bata. Narito ang report ni Gladys Toabi. When it comes to media, wala tayong hindi imposible. Kailangan kahit na holiday, they are still there to give, news, to give reliable program to the people. Ganun nila kamahal ang taong bayan. Hindi maikakailang malaki ang ginagampalang papel ng telebisyon at media sa pagkatuto at paghubog sa mga bata dahil anuman ang kanilang napapanood o napakikinggan ay maaaring magbigay impluwensya sa kanila. Madalas pa nga ay pinaniniwalaan at ginagaya pa ng mga bata ang kanilang nakikita sa telebisyon at iba pang uri ng media platform. Dahil dito, itinataguyod ng Anak TV Foundation ang media literacy partikular sa telebisyon at isinusulong din ang child-sensitive family television sa bansa upang masiguro na ang bawat napapanood ng mga bata ay kapupulutan ng aral at makabuluhang mga bagay. Kamakailan lang ay isinagawa ang Anak TV Awards kung saan binigyang pagkilala ang iba't ibang personalidad at mga programa sa telebisyon na nagpapakita ng magandang halimbawa sa mga kabataan. Kabilang narito ang 17 programa ng UNTV na ginawaran ng Anak TV Seal Award. Kasama dito ang news programs na C-News, Ito ang Balita, Ito ang Balita Weekend Edition, Y News, Hataw Balita Pilipinas, at UNTV News Worldwide. Gayon din ang Good Morning Kuya. Kinilala din ng Anak TV ang programang Doctors on TV, Huntahang Legal, KNC Show, UNTV Cup, Serbisyong Bayanihan, Life Saver, Manibela. Kasama rin sa binigyan ng recognition ng MCGI Cares Live, MCGI Cares Weekend, at How Authentic the Bible Is. Dahil public service ang pangunahing advokasya ng UNTV, ang mga naturang programa ay nagpapakita ng mabuting halimbawa ng pagtulong sa kapwa sa iba't ibang paraan. Mula sa usaping legal, pangkalusugan, emergencies, sports and charity, at iba pa. Bukod sa mga programa, ilang personalidad rin ang ginawaran ng Nat Makabata Star of 2023. Kabilang na sina Kuya Daniel Razon, Ate Arlene Razon, at C-News Anchor Aga Kaakbay. Habang ang Good Morning Kuya host na sina Joshua Junicio at Ira Mariano ay ginawaran ng Makabata Star Awards sa TV at online categories. This is a commitment na mas pag-iihan at mas maging responsible
responsableng influencer para po sa ating mga kabataan. Ako ay nagpapasalamat sa mga jurors at sa anak team for this recognition. Ang Makabata Award ay ibinibigay sa mga personalidad na nakapagbibigay ng magandang halimbawa sa mga kabataan. Mismong ang mga magulang ang namimili at bumuboto kung anong mga programa ang karapat-dapat makatanggap ng Anak TV Seal. Ang TV will always be there because TV is one venue where family can unite, can sit together, can discuss, can watch television program. That's why ang mga bumoto po na mga awardee ngayon, galing po yan sa mga magulang, may estudyante, sa mga guro. Sa katunayan, ay naglilibot ang Anak TV team sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao para malaman ang pulso ng bawat magulang sa mga programang napapanood ng kanilang mga anak. Labis naman ang pasasalamat ng pamunuan ng UNTV sa pagkilalang ibinigay ng Anak TV Foundation at nangakong patuloy na magsusumikap na makapaghatid ng makabuluhang mga programa na magbibigay ng mabuting halimbawa sa mga kabataan. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Juan, Kapitulo 15, versikulo 13 hanggang 14 na nagsasabi, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. At iyan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.